Thank you, Mr. Chair. Gruesome as it may be to show these videos, Mr. Chair, but it is very important for everyone to see what is happening inside the Pogo kasi mahirap yung nagkikwentuhan lang tayo eh. Ano bang ginagawa ng mga ahensya natin sa gobyerno? Dylan, as he was telling his story po, he was sold po. Binenta siya doon sa Sunyuan sa Baupu. Ang nagbenta po sa kanya, barkada pa po niya. Ang sabi sa kanya ng barkada niya, kakain lang tayo doon sa Baupu kasi Chinese New Year po yun. Pero ang nangyari po, binenta po siya sa halagang 300,000. Pero hindi po. Going to use them as a petitioner? Your Honor, some of them are classified as witnesses, some are complainants. But all of them are participants in our criminal litigation. Okay, sige. Doon tayo mag-focus. Sige, go ahead. Okay. Mr. Chair, if that is the case, may I, with the indulgence of the joint committees, I think may I allow them to be presented na if their testimonies are of more important value to the committee rather than the presentation po. Siguro members no allow na muna natin na i-present nila yung kanilang mga what do you call this witnesses no para at least makita natin kung anong ginawa sa mga foreign nationals and for the international community as well to realize that the Philippine government and this Congress is doing something on the complaints of their mga foreign nationals dahil marami po tayo nadidinig that the Philippine government is not doing anything on those foreigners that are being rescued. But as a matter of fact, the direct intervention of the speaker who told us that we need to investigate this comprehensively. And that's the reason why we're doing this. Para sa ganun ay malaman po ng international community that we are doing our job in this country. Okay, Dr. Winston, you can proceed. May I first fetch our translator, sir, and one of the witnesses so we could facilitate the presentation of their testimonies before the honorable committee. Okay, we'll be asking before we start with our isa sa mga witness, sabay-sabay na tayo. Patayin na lang muna dito yung mga witnesses ano, or mga rescued workers from China, Malaysia. I think there is also a Filipino here. Yes, sir. Meron, no? So, Vietnam. Can you kindly stand up? Can you kindly stand up? Because Thank you. and the chair would like to acknowledge the presence of Congressman Joseph Jojo Lara from Cagayan. Thank you. Sir, welcome. Please stand up and Stand up. hindi naman po kayo mga akusado dito. I hope you understand my English. Kayo po ay mga rescued workers that this government will be protecting. Okay, Comsec, please take their oath. Acknowledge na yan. Right. Who is the translator? Sino po ang translator? Who is the translator? Dylan, sir. Ay, what's your name, sir? Dylan, can you kindly tell them that they're going to take their oath because they will be testifying on the things that they have encountered on the working station in the different part of this country. camera。Hello，就是等一下现在是做一个宣誓嘛，然后待会还会就是访问我们，就是说在里面就是的经过，就是我们工作受到怎么样的对待或者怎么样的，是给他们讲解一下。Dylan, please follow the statement of our COMSEC on taking their oath. No? Okay. You are not rescued. No, Rescued ka din. So you take your oath as well. Okay. Okay. Please put your right hand
Okay, sir. and then you follow her Okay. on her English statement, then Okay. you translate it in Chinese. Okay, okay, sure. Okay. Do you swear? OK，我宣誓，就是Please state your name. my name's 哦，Dan。OK，就是名字，就说一下名字。不，刚刚 I think just the name。就是刚刚你们的名字嘛，那 John 还有 Nick 还有Mr. Chair, I think for they are under protective custody, I believe. So I don't think it's necessary for them to mention their All right. names for Okay, go. security purposes. Just proceed without stating the name. Do you swear to tell yeah. the truth, 就是你宣誓就是发誓，对吧？the whole truth, 全部都是属实的， and nothing but the truth? 就是没有说谎，就是说的东西都是属实的哦。In this investigation. 在这个讲座会上。 Thank you. Please take your seat. Dailan, tell them that we are doing this to protect them, and also to protect the rights while they're here in the Philippines. We have 5 foreign nationals. One was rescued from Bamban, Tarlac. Now, he was rescued upon the request of the Malaysian Embassy. We also have 4 Chinese nationals rescued from Porac, Pampanga. And we have 1 Filipina rescued from Myanmar. We presented the Myanmar victim to be able to provide context to the committee that the problem of scam farms is not just limited to the Philippines, but this is an inter-ASEAN problem. Mr. Chair, and for the committee, he was kidnapped in Pasay, June 2, if I am not mistaken. Then he was brought to Porac. Then we rescued him around early morning of June 5. Dylan, as he was telling his story po, he was sold po. Binenta siya doon sa Sunyuan sa Baupu. Ang nagbenta po sa kanya, barkada pa po niya. Ang sabi sa kanya ng barkada niya, kakain lang tayo doon sa Baupu kasi Chinese New Year po yon. Pero ang nangyari po, binenta po siya sa halagang 300,000. Pero hindi po niya alam. Tapos nung nagpupumilit na po siyang umalis doon sa Baupu, doon sa Porac, doon na po in-inform siya na you have already been sold and you will have to pay off your debt to them. Kinuha po yung kanyang cellphone, tapos yun nga po, sinabihan na po siya na kung kaya mong mabayaran within 6 months, makakalabas ka po. Pero may mga pagkakataon ho kasi na umaalma yung ating witness, kaya siya po yung nabubugbog. Okay, so ma'am, Pilipina po kayo. Okay, hindi ko na po mic po. Hindi ko na po tatanungin ang inyong pong pangalan. So ano po nangyari sa inyo sa loob po ng Pogo Hub? Nung nag-decide po kami na uuwi na ng Pilipinas, nagpaalam po kami na uuwi na, hindi po kami pinayagan. So in other words pala, kayo po ay nagtrabaho sa Pogo sa Myanmar. Sa Myanmar po. Okay. So doon kayo na-recruit papunta sa Myanmar. Opo. At tapos, paano po nangyari sa inyo? Nag-recruit po sa inyo dito sino? Mga Pilipinos as well? Opo. Sige, kwento niyo po. Sa akin po kasi relatives ko Opo. Nag-usap po kami na pupuntahan ko siya sa Thailand, magkasama kami sa Thailand. Pinangkuhan niya po ako na yung may working visa daw after, kasi 6 months lang po yung ano natin sa ibang bansa, di po ba? So, nung pagdating ko po doon po niya ako kinausap na yung magiging trabaho ko, hindi encoder. Kasi dito po sa Pilipinas, as encoder daw po eh. Sales marketing. So ano naging trabaho niyo po doon? Sales marketing. So, yung po sa Sales marketing. Ano minamarket po sabi ninyo? Makikipag-chat. Makikipag-chat for, ano yan, parang kukumbinsi mo siya to invest, gano'n? Yes, to invest. Or ito yung tinatawag na lab scam, na-involve ka rin sa lab scam? Opo. Paano ang ginagawa sa lab scam? Meron kayong parang, kasi I heard from PAOK TF na parang meron silang parang template. Opo. May template na binabasa na lang, tapos Opo. kinukonvince nyo sila na ma-inlove sa inyo. Opo. Pagdating mo po doon, may papabasa po sila sa iyo na mga script kung paano ka makipag-chat,
kung paano ka makikipag-usap sa mga client na mayayaman. Okay. Tapos, syempre po, getting to know each other, sabihin mo po kung papakilala ka, as dun po sa model mo na napili. Tapos magpapangga po na mayaman ka, lahat isi-share mo yung kung anong yaman ka. Tapos dun, pag ano po, dun, pag napa-inlove mo na siya, dun mo na po siya i-convince na Pero may tatanong ako sa iyo. Kasi it was told sa akin that doon sa hub, ando na yung mga meron kayong parang template na rin na may restaurant, merong Opo. gym. Kumbaga, pakikita mo doon sa nalabs ka mo na nag-gym ka, o kaya kumakain ka sa restaurant, o kaya nasa swimming pool ka, Opo. o kaya nasa kama ka. Lahat po. So lahat yung parang studio Opo. na kung saan pupunta ka na lang doon para makumbinsi mo yung ma-scam mo para mag-invest sa'yo. Opo. May model din po kami. Iba At- po yung nakikipag-usap. So yung mga model, pinakikita nyo sa video chat or pinakikita nyo lamang sa picture? Pag makikipag-usap na po. So may mga Makikipag-video model din call. kayo na mga na nandun din sa hub Opo. na magagandang babae. Meron po silang computer na yung kausap po nila dun na model namin, iba po yung magiging ano sa computer. Kung ano po yung napili mong model sa Instagram. May computer po sila na gano'n. AI, ang galing ano? Opo. Okay, so yun yung lab scam. Opo. At yung investment scam, pag nakuha na mo na sila ng pera, Pag napa-inlove mo na po siya, syempre po makakukonvince siya na mag-invest sa cryptocurrency. oo. So Ito may po. Bitcoin. Opo. Okay. Through cryptocurrency po. Okay, so yun ang ginagawa mo. Opo, ako po yung nakikipag-chat, nakikipag-usap sa kanya. So pag nakausap ko na siya, napa-inlove ko na siya, kakausapin ko po yung model, makikipag-video call siya. Okay. Yung paano ka tinorture? Nung ano na po, 6 months, dapat po magpapaalam na po ako kasi nagkasakit din po ako doon. Na-torture ka ba? Opo. Ako Ano po ginawa yung sa'yo? sa babae na pinaka-torture po doon. Okay. Opo. Sige. Nung nagpaalam na po kami, nag-decide na umuwi, syempre hindi po sila papayag kasi kung uuwi kayo, magbabayad kayo ng 7,000 USD. These 5 Chinese nationals that was invited, I think hindi naman yun yung video na that was Di ho about to be lahat. presented. Isa lang po So, yung nandito. Can you kindly show to us yung mga videos but not included these people? Kasi hindi naman lahat nung nasa video are what do you call this, mga nag-akusa, di ba? Hindi sila kasama, di ba? Mr. So Chair, can just you kindly show to us the videos? yeah, for proper context, Mr. Chair, before we proceed, are we made Yes. to understand that all these witnesses used to work in the same Pogo hub or different in different locations? No, Your Honor. 3 worked for Lucky South 99 sa Porac, Pampanga. Yung isa po yung nauna yung translator natin was from Sun Yuan or yung sa Bauhu sa Bamban, Tarlac. Yung isa po, yung kababayan natin ay na-rescue po namin sa Myawaddy sa Myanmar po. And all of these witnesses came here in the country to precisely work for Pogo? No, Your Honor. There was pretense kasi yung iba sa kanila di umano inirecruit daw po sila bilang mga cook, mga waiter, mga ganoon. Pero nabenta din po sa Pogo, Your Honor. Kaya siguro, Attorney, Sisaya, meron tayong mga videos that you have submitted to us. Can you kindly Can I just take mga Okay. Honor of persons here in the room. Kasi, no. Hindi nga pwede. We cannot present in public torture videos of the witnesses, but the others. Mr. Chair, excuse. Kaya nga po naka-face mask sila eh. Tapos pakikita natin dito. So what's the use, di ba? Exactly. That's the reason why I told a while ago that the video that will be shown are those who are not witnesses on any cases that have been filed by the PAOK-TF and the different government agencies. Ang ipalabas natin yung mga napadala na sa abroad. What we are trying to portray here is the evil of the illegal activities that had been perpetrated in our country. Yes, Your Honor. And it was not done by the Filipinos.
it was done by other foreigners in cahoots with Filipinos. Okay. Di ba? So, Yeah. show mo sa amin yung mga videos Yes, sir. that medyo ako nung napanood ko, medyo talagang offending sa atin eh. Opo. Binabastos nila ang ating gobyerno. Sige, Opo. go ahead. Thank you, Mr. Chair. Siguro, Secretariat, unahin natin yung binubugbog, yung subject for rescue pa natin, yung pinupukpok sa ulo. Yung pinupukpok po sa ulo kasi yun medyo... Ito pong unang video nung pinupukpok sa ulo, na-rescue na po ito, nakatakas na po ito, tinatago na po natin ito, and we're hoping to be able to create a story, to be able to depict his actual story, and hopefully maging subject din po ito ng operation. Ito po siya. So, lalaki po ito. Ito po ay pinagpupukpok dahil allegedly siya po ay nakatakas dun sa Lucky South 99. And the Chinese forces are alleging na siya daw po ay isa sa mga knockout sa kanila. Yung nagbigay ng informasyon sa PAOK. Hindi naman po totoo. In all honesty, hindi po siya ang nagbigay sa amin ng informasyon. So yun po yung konteksto ng torture video na yon. Next po, yung babae po. Ay. I suppose, Dr. Winston, marami kang video ng torture eh. We'll grant you that na maraming torture na nangyari and everything. Ewan ko kung gusto mong makita pa lahat yung torture. Ang tanong ko muna, with regards to these four male witnesses that are present, how did they enter our country? Para lang mailagay natin paano napunta sa Pogo. Opo. Chinek po namin yung entry visas po ng itong mga foreign victims po natin. Kadalasan ho sa kanila na dumadating po bilang tourist po yung kanilang visa. Then pag nandito na po sila sa Pilipinas, they convert their visas into 9G or yung working visa. Sa pakikipagtulungan po namin sa immigration, Your Honors, nakikita po namin na yung actual visas po nila ay hindi po doon sa actual na Pogo na pinagtatrabahuan po nila. So, ibang kumpanya ang nakalagay doon sa kanilang working visa. Yun po ang kadalasan nakikita natin sa mga rates natin, Mr. Chair. So, actually, hindi sila dumaan sa PAGCOR eh. Or yung kung ano man yung company na supposed to be applicant ng PAGCOR. Diba? Dahil paano nila ipapacilitate o bibigyan ng AER, Alien Employment Permit, kung pumasok sila as tourist, then nagpapakonvert na lang bigla. Dahil pag mag-expire na yung binigay na visa natin dito. Mr. Chair, nakikipag-ugnayan nga po kami sa PAGCOR sapagkat nakikita namin nila Attorney Jessa na karamihan sa kanila wala ho talaga mga OJEL, di ho ba ma'am? Pag nare-raid na po namin, saka lang namin nakikita na yung declaration po nila, halimbawa, may declaration silang 30 na may OJEL o yung online gaming employee license. 30 yung actual na declare, for example, pero ma-rescue po natin 300 to 800. Kasi ang misconception namin, dinadala sila in groups to work as Pogo operators dito. Dadalhin sila sa hub. I-apply sila in batches para mabigyan ng visa. Ito kasi iba yung manner of entry nila, manner of how they were hired or paano ipinasok do sa ganung sitwasyon. Mr. Chair, allow me to provide proper context po. Yes, thank you. Thank you, Mr. Chair, for that question. Actually po, yung influx ng mga Chinese nationals working in Pogos started as early as 2017 to 2019. The peak was on 2019. Ano po yung phenomenon na meron tayo dito? This was the time na meron tayong visa upon arrival, specifically for the Chinese nationals. Yung mga visa sa pan-arrival po na yon, sa aming pag-aaral, nakita po namin, nagkaroon ng mga bultuhang conversions po, Mr. Chair. So,
pasok po muna sila rito bilang mga turista, grupo-grupo po ang mga yan, pero later on, ang kanilang primary purpose po talaga, hindi maging turista, kundi pumasok po sa Pogo industry. Kaya lang Mr. Chair, ang naging problema nga po, pag nandun na po sila, grupo-grupong kino-convert yung kanilang tourist visas into working visas, pero fraudulent po yung mga kumpanya na kung saan nakapangalan po yung mga working visas po na yon. So meaning to say, Mr. Chair, most of the people that we find working in Pogos have been here for number of years. Kagabi nga po may nakausap ako, 3, 5, 6, 7, 8, 9 years po sila sa Pilipinas na. Okay. Wala tayong dollar representative. No, Mr. Chair. Wait. We just have to finish yung videos. 5 na lang ata yon. I just wanted to present the evil of these illegal activities that was perpetrated. Ano? Isa pa lang yung nakita natin what this chairman representation wanted is ma-establish lang muna natin yung evil nung ginawang illegal activity na yon. At basically we need to see this, no? So siguro doon muna tayo, and then we will be presenting siguro kasi meron atang isang Pilipino dito. Meron isang Pilipino dito, so siya yung ating pakinggan para makita natin kung anong ginawa sa kanya. Sige, go ahead. Secretariat, yung sa babae po ba yung kasunod? Okay. Sige, tingnan po natin yung next torture. Ayan nga po, yan din po ay napagkamalan din po na di umano ay isa sa mga nagbigay sa amin ng informasyon sa Lucky Town. Ang nga po yung tumakas, nahuli po dahil sa nahuli nga po siya, ayan, ang kaparusahan po lagi talaga ay todo-todong pambubugbog o torture po. Next po. Sila din ma'am, yung mga boses. Inviting yung Filipino witness here para afterwards we will be asking her ba? Babae ba siya? Yes sir, Okay. yes sir. Sige. Next please. Ayan po yung unang bahagi ng video kanina ng babaeng pinagtatatadyakan. Yan po yung nakatakas, nahuli, at ayan po yung kanyang inabot dahil sa tumakas po siya. Mr. Chair, Okay, Congressman Pancho. pwede paki-request na i-translate yung sinasabi nung nananakit. Siguro si Dylan, no? Dylan, no? Can you kindly translate kung ano sabi ng Tsaka sino yung nagtitake po ng video na yun? Paano nakuna ng picture yun and nakita po natin ngayon? Yung iba binibigay sa amin. Shall we proceed, Your Honor? Oh, hindi. Meron pa ba? Yung kinukuryente dyan. Meron mga kinukuryente. Yung kinukuryente po, opo. We beg the indulgence of the committee members about this one. Yan po yung purpose ng mga nakikita nating electric tasers sa mga nare-raid nating mga pogo hubs, mga scam farms po na tinatawag. Okay. Sige po. O next, dali. Ilan pa yan? Isa na lang. Isa na lang, Isa muna. Ano yan? Sige, next. Next. last po. Actually, we have seen a video. Can you kindly tell us, Dr. Winston, Yung sexual torture po. yung sexual torture na ginagawa? Before that, Your Honor, ito pong Malaysian po ito, subject for rescue. Unfortunately, natagpuan po siyang patay noong nakaraang taon.
Malaysian po ito. Humingi po ng tulong sa atin yung Malaysian Embassy. Pero hindi na po natin inabotang buhay po yan. Now, Mr. Chair, for the other videos, may we request, because some of us here do not have a low tolerance of, watching all of these tortures, especially women. May we request, Mr. Chair, that we don't no longer show these videos. Remember, we are live streaming on YouTube. And there are kids who may view these videos. Kaya nga, okay. So can we request to The very reason a that testimony and stories All right. is enough? Yes. Thank you, Mr. Chair. Gruesome as it may be to show these videos, Mr. Chair, but it is very important for everyone to see what is happening inside the Pogo. Kasi mahirap yung nagkikwentuhan lang tayo eh. Minsan nakakatulog tayo habang nagkikwentuhan. But if people are seeing what is happening inside these Pogo hubs, then you feel the pain, you feel the torture, you feel the illegal activities that are happening inside, and then people are having an understanding. Ano bang ginagawa ng mga ahensya natin sa gobyerno? What are the LGUs doing? What are the PNP people doing? What is the BID doing? What are the accomplishments of the PA, the PAOK agency? All of this, Mr. Chair, that is why, sad as it may seem, pero dapat makita talaga ng tao. But I agree na ang dami nang nakita, then maybe we can already put a stop to this. But actually, we have to understand, Mr. Chair, na itong Pogo na to is really hurting our society. It is corrupting our government. It has become a bedrock of corruption. Actually, a while ago, I was telling this body that we're going to show it. Not only because the direction of the speaker is to have a comprehensive investigation. And when members of the committee, specifically the Committee on Public Order, I asked if we're going to show the video. Precisely the very essence of the motu proprio is to investigate the illegal activities. And I must agree with Congressman Gomez na mabigat man po yung mga eksena, but we have to tell to the Filipino people and to the international community that this country, this government is doing something on their countrymen, especially yung mga Chinese, mga Burmese, Myanmar, lahat, whatever. Meron pong aksyon ginagawa ang ating bansa. And rightly also, Congressman Alonto, siguro we have shown already a lot, no? Siguro we stop on that, no? Meron naman tayo napakita ng mga almost 5 videos. But I have seen a lot of videos. I have seen. Others you cannot take anymore. Especially the abuse on the sexual torture. There was a sexual torture, man-to-man, pinaparusahan yung hindi sumusunod doon sa kanilang pinag-uutos. And siguro pupunta na po tayo dito last, and then after this, the members of these two committees can ask questions already.